Ang mundo ni June, na dati parang makulay at masayang hinabing pangarap, ay biglang gumuho sa loob lamang ng isang iglap. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas, abala siya sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Kakagraduate lang niya sa kolehiyo. Halos hindi pa nga natutuyo ang tinta sa kanyang diploma. May engagement ring na kumikislap sa kanyang daliri. At isang buwan na lang, ikakasal na siya sa lalaking mahal na mahal niya. Ang kanyang ina na si Caroline ang kasama niya sa bawat detalye ng paghahanda. Naalala ni June ang amoy ng lavender at vanilla habang magkasama silang pumipili ng dekorasyon para sa reception hall. Ang masayang bulungan at tawanan habang inaayos ang guest list. At ang walang katapusang oras na ginugol nila sa isang mabait at matandang mananahi na si Elena, na may maliksi at bihasang mga kamay na gumagawa ng wedding gown na pinapangarap ni June. Si Caroline, isang ina na ang bawat kilos ay patunay ng pagmamahal sa nag-iisang anak. Determinado siyang maibigay kay June ang isang parang fairy tale na kasal. Hindi issue ang pera. Para sa kanya, ang pera ay para gamitin sa paglikha ng kaligayahan. Ang lolo ni June ay isang matalino ngunit mabuting negosyante. Mula sa simpleng landscaping business, paggugupit ng damo, pag-aayos ng mga hardin, unti-unti niyang naipundar ang isang maliit na imperyo. Nang siya ay pumanaw, iniwan niya ang kumpanya sa kanyang anak na si Caroline at sa asawa nitong si Robert. Si Robert, na nagsimula lamang bilang isang simpleng groundskeeper, ay napangasawa ang anak ng kanyang amo. At ngayon, siya na ang namamahala sa kumpanya ng may matatag at mahigpit na pamumuno. Samantala, si Caroline ay natagpuan ang tunay niyang calling sa pagpapalaki kay June. Tinitiyak na ang anak ay lalaking may lahat ng biyaya at oportunidad sa buhay. Noong maulang Martes ng umaga, isang tawag mula sa mananahi ang naging dahilan ng biyahe na magpapabago sa lahat. Nag-alala si Elena tungkol sa sukat ng gown. Isang maliit na detalye lang. Ngunit iginiit ni Caroline na siya mismo ang maghahatid kay June sa shop. Binaybay nila ang madulas na kalsada, sakay ng kanilang makintab na silver sedan. Maingat magmaneho si Caroline. Hindi siya yung klase ng taong kaskasera o laging nagmamadali. Ngunit sa araw na yon, tila may ibang plano ang tadhana. Biglang nag-hydroplane ang sasakyan sa bahagi ng kalsadang sobrang basa ng ulan. Ang gulat na sigaw ni Caroline ang huling narinig ni June bago niya ipinikit ng mahigpit ang kanyang mga mata. Ang matinis na tunog ng preno ay napalitan ng nakabibinging banggaan ng bakal sa semento. Ang pagdurog ng salamin, parang isang simponya ng pagkawasak. At pagkatapos, isang malalim at nakakatakot na dilim. Nang magising si June, pakiramdam niya, hindi na niya kilala ang sarili niyang katawan. May mga benda ang kanyang ulo na halos tumatakip sa kanyang paningin. May mga tubong nakakabit sa kanya. May mga kable at makinang nakakabit na tila humihila sa kanya pabalik sa realidad. Isang matinding sakit ang tumagos sa kanyang buong pagkatao. Napadaing siya. May mga taong nakaasul na uniforme ang agad na lumapit at pumalibot sa kanya. At muli, bumalik ang dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, parang mas mabuti pang manatili roon. Ang ikalawang pagising ay hindi na gaanong nakakagulat. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang doktor, isang lalaking may pagod ngunit mahabaging mga mata, ay nagsalita ng maingat at mabagal. Ang aksidente ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang spinal cord, kasama na ang iba't ibang bali at sugat sa kanyang katawan. Nakakalakad pa po ba ako, Doc? Mahina ang boses ni June, malayo sa dati niyang matatag at masiglang tinig. Kalaunan ay nalaman niyang halos isang buwan siyang nasa koma.
Ang sagot ng doktor ay maingat at tila umiwas sa tuwirang katotohanan. Napakalakas ng pag-asa, June. Isang himala na buhay ka pa. Ipinakita mo ang napakalaking lakas sa pag-survive mo. Ngunit malinaw kay June ang hindi sinabing salita. Hindi. Isang malamig na takot ang unti-unting bumalot sa kanyang dibdib. Mas mabigat pa kaysa sa sakit na nararamdaman niya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay at sumunod ito. Ngunit nang utusan siya ng kanyang mga paa na kumilos, wala. Isang malamig at walang laman na puwang ang pumalit sa dapat sana'y pakiramdam. Unti-unti siyang napaiyak, tahimik, mabigat, mula sa kailaliman ng kanyang dibdib. At pagkatapos ay bigla siyang natigilan. May mas nakakatakot na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Si Mama? Anong nangyari sa mama ko? Basag ang boses ni June habang binibitiwan niya ang tanong. Parang manipis na salamin na anumang sandali ay mababasag. Saglit na natahimik ang doktor. Marahan itong umiling. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang labi bago siya tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Walang direktang sagot pero malinaw ang ibig sabihin. Isang nurse ang lumapit. May lungkot sa kanyang mga mata habang marahang hinawakan ang kamay ni June. Magpakatatag ka, Iha. Ang mama mo, hindi siya nakaligtas. Parang tumigil ang mundo. Hindi sumigaw si June. Hindi siya umiyak. Walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig. Isang syringe ang itinurok sa swero niya. Unti-unti lumabo ang paligid. Ang kisame, ang ilaw, ang mga anino. Lahat naging isang makapal at masakit na ulap. At doon siya nanatili sa ulap na yon sa loob ng napakahabang panahon. Paminsan-minsan, bumibisita ang kanyang ama na si Robert. Hindi sila kailanman naging malapit. Tahimik at diretso itong tao. Ang mundo niya ay umiikot sa negosyo, disiplina, trabaho at resulta. Hindi siya sanay magpakita ng emosyon at sa loob ng ospital, ganoon pa rin siya. Tense, tahimik, parang may balabal ng lungkot na hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat kilos. Magpagaling ka, June, ang madalas niyang sabihin. Patag ang tono, walang lambing, walang yakap. At si June tatangulang, parang hungkag na echo ng sarili niyang kawalan ng damdamin. Pero sa loob niya, sumisigaw ang puso niya. Ang mama niya, wala na. Ang taong naging sandigan niya, best friend, ang buong mundo niya. Mas masakit pa sa lahat ang katotohanan na hindi niya ito nayakap sa huling sandali. Hindi niya nasabi ang I love you, hindi siya nakapagpaalam. Isang sugat na sariwa at walang gamot. Ngunit may mas masakit pa palang darating. Isang hapon, dumating si Daniel, ang lalaking pakakasalan niya. Ang lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay. Pero hindi ito lumapit sa kama niya. Hindi ito humawak sa kanyang kamay. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Parang may invisible na pader sa pagitan nila. Nakatingin ito sa kanyang mga benda, sa kanyang basag at sugatang katawan. June, patawarin mo ako. Pero hindi na kita kayang makasama. Isang tuwid at malamig na linya. I understand, sagot ni June. Walang emosyon, walang galit, walang luha. Parang wala na siyang maramdaman. Bakit mo naman gugustuhin ang isang pilay? Bulong niya sa sarili. Lason ang mga salitang yon sa kanyang isip. Hindi ganun yon, sagot ni Daniel at may bahid ng inis. Nagbago lang ang mga plano ko. May 3-year fellowship ako sa Berlin. Hindi ko pwedeng sayangin ang oportunidad na to. Berlin? Oo, dapat kong umalis, sagot ni June, pantay ang tono. Parang bato ang kanyang mukha. Isang matibay na pader. Pero sa loob, durog na ang kaluluwa niya. Paano siya nagawang iwan sa pinakabasag niyang estado? Ganito lang ba kababaw ang pag-ibig nila? Hindi man lang siya nilapitan.
Hindi man lang siya hinawakan. Parang may sakit na nakakahawa. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nakarinig pa ng kahit na ano mula kay Daniel. Kalaunan, nalaman niya, umalis nga ito papunta sa Berlin. Pero hindi nag-iisa. Pinakasalan nito ang best friend niya, si Melissa. Ang Melissa na itinuring niyang kapatid. Ang parehong Melissa na pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ngayon, wala na ang mama niya. Iniwan siya ng fiancé niya. Pinagtaksilan siya ng matalik niyang kaibigan. Sa mundong dati ay puno ng pangako na iwan siyang mag-isa, puno ng sakit at sugat. Ilang buwan ang lumipas, gumaling ang katawan niya kahit papaano. Pero ang kaluluwa niya parang bukas na sugat na walang tahi. Nakauwi siya sa kanilang bahay, pero hindi na yon tahanan, para ng kulungan. Nakakulong siya sa wheelchair. May mahigpit na physical therapy na inireseta ang mga doktor. May kaunting pag-asa sa posibleng operasyon. Pero kung babalik lang daw ang pakiramdam sa kanyang mga paa. Mahaba ang landas, mahirap, at puno ng walang sawang pagsisikap. Pero wala na siyang gana. Para saan pa? Para mabilang ang bawat araw? Para maghintay ng himalang hindi na niya pinaniniwalaan? Pagkamatay ng mama niya, parang namatay na rin ang bahagi ng kanyang sarili. Sa bahay na kinalakihan niya, naging parang ermitanyo siya. Ang hardin na dating ipinagmamalaki ng kanyang mama, hindi na niya kayang silipin. Sa loob ng kwarto, maghapon siyang nakatitig sa laptop. Ini-scroll ang mga lumang litrato. Isa-isa niyang binura ang lahat ng larawan nila ni Daniel. Walang pag-atubili, at pagkatapos maingat niyang inilagay sa isang folder ang lahat ng litrato ng mama niya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga ito, hanggang sa kabisaduhin na ng puso niya ang bawat ngiti. Si Robert sa una sinubukan. Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganyan, June. Kailangan mong mag-move on. Pero kapag bato ang sagot ni June, katahimikan, bumabalik siya sa opisina. Ang trabaho ang naging kanlungan niya mula sa emosyon. Si Adeline, ang kanilang kasambahay, isang babaeng halos mula pagkabata ay kasama na ni June ang hindi sumuko. May mabait na mukha, may pusong mapag-aruga. Marahang itinutulak ang wheelchair ni June palabas ng kwarto para makalanghap man lang ng hangin. Minsan marahan, minsan may kaunting pilit. Pero hindi nagtatagal ang mga lakad. Dalhin mo ako pabalik, sisigaw si June. Ayaw niyang may makakita sa kanya. Ayaw niyang maging sentro ng awa. Ayaw niyang maging kawawa. Mapapabuntong hininga si Adeline. Minsan may luha sa gilid ng mata. Mahal niya si June na parang sariling anak at nasasaktan siya sa sakit ng dalaga. Alam ni June na mabuti ang intensyon ni Adeline. Sa totoo lang, mas ramdam pa niya ang malasakit nito kaysa sa sarili niyang ama. Pero sa kabila nito, nananakit pa rin siya sa salita. Ayaw niya ng simpatya, ayaw niya ng awa. Gusto lang niyang mapag-isa at sa katahimikan ng kanyang silid, doon niya unti-unting nililibang ang sarili niyang pag-asa. 2 beses sa isang linggo, napipilitan si June na lumabas ng bahay. Isinasakay siya ng kanilang driver papunta sa rehabilitation clinic. Isang lugar na parang sa kanya ay hindi pag-asa, kundi parusa. Habang tinutulungan siyang bumaba ng sasakyan at itinutulak ang kanyang wheelchair papasok ng gusali, wala ro ng isip niya. Hindi sa mga exercise, hindi sa posibilidad ng pagaling. Ang nasa isip niya ay kung paano muling makakapagtago, parang kuhol na gustong bumalik sa loob ng kanyang shell. May iisang nilalang lang ang tunay na nakakapagbigay sa kanya ng kahit katiting na saya. Ang kanyang golden retriever na si Jasper. Malaki, mabait, medyo makulit at may pagka-goofy. Ilang taon na ang nakalipas, inampun nila ang aso ng kanyang mama mula sa isang animal shelter. Walang gustong kumuha sa kanya noon. Ipinanganak ang asong si Jasper na may bahagyang pilay sa likurang paa.
Iniwan siya ng dating may-ari, para bang sirang gamit na wala ng halaga. Nabasa ni June ang kwento ni Jasper sa online at parang may kumurot sa puso niya. Gusto niya noon ng aso. Si Caroline naman ay tumitingin sa mga may lahi at mamahaling tuta. Pero may kung anong tumawag kay June sa kwento ng munting asong iniwan. Ikinuwento niya ito sa mama niya. At agad itong naintindihan ni Caroline. Kinabukasan, sabay-sabay silang umuwi galing shelter. Si June, ang kanyang mama at ang pilay na tuta. Nakaupo si Jasper sa likod ng kotse katabi si June. Nakangiting itsura na parang alam niyang natagpuan na niya ang kanyang habang buhay na tahanan. Hindi naintindihan ni Robert kung bakit sila nag-uwi ng walang silbi at pilay na aso. Pero matatag sina Caroline at June. Pamilya siya, sabi nila. Napailing na lang si Robert at hindi na pinansin ang aso. At si Jasper naman, parang ganon din ang ginagawa sa kanya. Hindi siya pinapansin. Nagdaan ng mga taon, nagpagamot si Jasper. 1 taon ng physical therapy at mamahaling gamutan. Ngayon, halos hindi na halata ang pilay niya. Paminsan-minsan na lang kapag sobrang takbo ay may bahagyang pagkapilay. Pero masigla at puno ng buhay ang aso. Mahal niya ang 2 babae sa kanyang buhay. Madalas siyang tumakbo mula kay Caroline papunta kay June. Itinutulak ang kanilang mga kamay gamit ang basa niyang ilong. Parang sinasabi, mahal ko kayong 2. Habang tumatagal, mas naging kalmado si Jasper at mas lumalim ang ugnayan nila ni June. Minsan, nagbiro si Caroline. Traidor ka na ha, mas gusto mo na si June. Pero sa totoo lang, masaya siya na may tapat at mapagmahal na kaibigan ng anak niya. Ngayon, halos sa tabi na lang ni June umiikot ang mundo ni Jasper. Tuwing umaga, kapag pumapasok ang ginintoang sinag ng araw sa sahig ng kwarto, marahang itinutulak ni Jasper ang kamay ni June gamit ang basa niyang ilong. Isang simpleng pagbati, mas totoo pa kaysa sa kahit anong salita. Hindi na siya naghihintay sa pintuan katulad ng dati kapag umuuwi si June galing sa eskwela. Sa halip, nakahiga siya sa paanan ng kama. Ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga paa. Nakikinig sa ritmo ng paghinga ni June. Matanda na si Jasper. Medyo malabo ng paningin, mas kapansin-pansin na ang pagkapilay. Pero hindi siya nagrereklamo, parang may tahimik na pag-uunawaan sa pagitan nila. Alam niyang mas mabigat ang pinagdadaanan ng kanyang amo kaysa sa kanya. Madalas siyang umupo malapit kay June. Ipinapatong ang ulo sa kanyang kandungan. Minsan dinidilaan niya ang ilong ni June, isang basang halik na nagpapakunot sa mukha ng dalaga. At sa sandaling yon, napapangiti si June. Isang tunay na ngiti. Si Jasper lang ang nakakapagpabalik ng kahit maliit na liwanag sa kanyang pagod na mga mata. Habang lumilipas ang mga linggo, sinimulan ni June na isama si Jasper sa physical therapy sessions niya. Excited lagi si Jasper. Parang siya pa nga lagi ang gustong sumama. At para kay June, tahimik na lakas ang presensya nito. Habang pinapahirapan siya ng mga exercise at pag-uunat, naghihintay si Jasper sa loob ng kotse. Isang tapat na bantay. Isang karaniwang hapon, pagkatapos ng session, itinutulak ng driver nilang si Mark ang wheelchair ni June palabas ng klinik. Huminto siya sa tabi ng sasakyan. Inihahanda na sana si June para ilipat sa passenger seat. Nang biglang, sa hindi inaasahang lakas ng isang matandang aso, tumalon si Jasper palabas ng kotse at tumakbo. May hinahabol siyang pusa. Maayos na aso si Jasper. Hindi siya basta-bastang naghahabol ng pusa. Pero may kung anong pumukaw sa atensyon niya. Jasper! Sigaw ni June. Tinulak niyang wheelchair niya ng pasulong ng buong lakas. Jasper! Sigaw din ni Mark sabay takbo. Iniwan ang bukas na pinto ng sasakyan. Pagliko nila sa isang sulok, bigla silang napahinto. Isang makitid na eskinita. At halos mabangga nila ang isang binata na may hawak-hawak na isang galit na pusang mabalahibo.
Sa inyo ba ang asong to? Tanong ng lalaki, may bahid ng aliw sa boses. Parang gusto niya makapagkilala sa pusa ko. Kitang-kita naman sa mukha, hindi mahilig sa bagong kaibigan. Kung ganon, dapat nasa loob ng bahay ang pusa mo. Mabilis na sagot ni June at kumukulo ang dugo sa inis. Natakot niya ang aso ko. Pwede ko ring sabihin yan sa'yo, sagot ng lalaki at may bahagyang ngisi. Itali mong aso mo, huwag mong palabasin. Unti-unting nawala ang ngisi sa kanyang mukha habang tinititigan si June. Namilog ang kanyang mga mata. June, ikaw ba talaga yan? Nakatitig si June sa binata. Litong-lito. Hindi niya agad ito nakilala. Pero may kakaibang pakiramdam na dahan-dahang bumalot sa kanya. Parang may humihila mula sa isang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang nakalimutan. At bigla, parang may kumislap sa isip niya. Leo? Napasinghap siya. Oo, sa Leo, ang batang lalaki mula sa kanyang kabataan. Noong mga panahong bagong lipat pa lang ang pamilya nila sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Isa yung lugar na noon ay patuloy pang tinatayo. Hindi kalayuan doon ay may maliit na komunidad, mga lumang bahay na minana pa sa mga ninuno. May mga pamilyang tumangging ibenta ang kanilang lupa kahit pa inalok ng malaking halaga. Sa isa sa mga bahay na yon, nakatira si Leo. Magkasing edad sila noon, mga 10 taong gulang. Nagkakilala sila isang hapon sa isang matarik na burol malapit sa kanilang lugar. Si June matapang at mausisa. Gumala ng hindi nagpapaalam. Nakatayo siya sa gilid ng bangin, walang takot na nakatingin sa bayan sa ibaba. Panahon ng tag-init, medyo malambot pang lupa dahil sa ulan noong nakaraan. At bigla, bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Napakapit siya sa hangin. Sigurado siyang babagsak siya. Ngunit may isang malakas na kamay ang biglang humawak sa kuwelyo ng kanyang jacket at hinila siya paatras. Isang batang lalaki, nakasuot ng kupas na jacket, maruming maong at lumang sneakers. Uy, ano ba yon? Inis na sabi ni June habang inaayos ang malinis niyang puting jacket. Dapat magpasalamat ka, sagot ng bata. Pwede kitang bitawan at tuluyan kang lumipad dun pababa. Hinila pa siya nito palayo ng ilang hakbang bago siya tuluyang binitiwan. Hindi naman ako mahuhulog, sagot ni June, pilit pinapanatili ang dignidad kahit kumakabog pa ang dibdib. Salamat. Walang anuman, tango ng bata. Ako si Leo, gusto mo bang i-explore ang lumang gubat? Nagliwanag ang mga mata ni Jane. Parang isang misyon, isang lihim ng pakikipagsapalaran. Ilang minuto lang ang lumipas, naglilibot na sila sa basang lupa. May hawak si Leo na punit-punit na notebook at isang sirang lapis. Gumuhit sila ng sariling mapa. May isang malaking punong oak na pinangalanan nilang Bantay, isang maliit na sapa na tinawag nilang Bulungan Creek, at isang tagong bahagi ng punong kahoy na pakiramdam nila ay isang sanctuary. Minsan gumagawa sila ng maliliit na daan sa sapa gamit ang bato at sanga. Namamangha sila kung paano nila nababago ang daloy ng tubig. Ang mga kamay ni June na sanay sa lapis at libro ay puno na ngayon ng putik. Pero wala siyang pakialam. Ang malamig na putik, ang magaspang na balat ng puno, mas nakakakilig yon kaysa sa malinis at tahimik na mundo ng kanilang subdivision. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dati niyang puting jacket ay puno na ng mantsa at berdeng damo. Pero sulit. Nang matagpuan sila ni Adeline, pinagalitan sila ng husto. Hindi ka na makikipaglaro sa batang yan, mahigpit nitong utos. Pero si June may katigasan ng ulo na lihim na hinahangaan ng kanyang mama. Laging nakakahanap ng paraan. Lalabas siya ng palihim, lalampas sa guard gate, iiwas sa mapanuring mata ni Adeline. Makikipagkita kay Leo sa kanilang mga tagong lugar. Si Leo naman madalas ding tumatambay malapit sa bahay nila. Minsan nakaupo sa bakod, naghihintay lang na masilayan siya. Walang katapusan ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Gumagawa ng kubol mula sa mga sanga,
Gumagawa ng bangka mula sa lumang tabla. Naghahanap ng perpektong batong pambato sa ilog. Palaging pinapagalitan si June ng kanyang mga magulang. Nakayuko siyang nakikinig, pero kinabukasan, babalik pa rin siya kay Leo. Marahil noon napagtanto ni Robert na kailangan na niyang kumilos. Tahimik niyang inayos ang mga legal na proseso para tuluyang mabili ang lupa ng mga tumatangging umalis. Nag-alok ng malaking kabayaran at isang araw, umalis si Leo at ang kanyang pamilya. Lumipat sa syudad, nakabili ng apartment. Nagpaalam silang may luha. Nangako mag-uusap pa rin. Pero tulad ng madalas mangyari, ang panahon ng humusga. Unti-unti silang nagkahiwalay ng landas hanggang sa tuluyan ng nalimot ang isa't isa hanggang ngayon. June! Baka pwede tayong magkape at magkwentuhan. Nakatingin si Leo sa kanya na may mainit ng ngiti. Hatid ko lang si Winston sa bahay. Kawawa naman, maghapon na yan sa apartment mag-isa. Ngayon ko lang inilabas tapos bigla pang tumakbo. Dalhin mo na muna ang pusa mo, sagot ni June. May totoong ngiti sa kanyang labi. Maghihintay ako. Hindi ako makapaniwalang gano'n nag-react si Jasper. Halos hindi na nga nakakakita at nahihirapan na siyang gumalaw. Pero parang batang aso kung tumakbo. Parang ang mga alaga natin ang nagplano ng reunion natin. Kindat pa ni Leo. Babalik ako agad. 5 minuto ang lumipas. Magkatabi ng tinutulak ni Leo ang wheelchair ni June. Habang naglalakad sila papunta sa isang maliit na coffee shop sa kanto. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, may kakaibang pag-asa na muling kumatok sa puso ni John. Bumalik si Mark sa kotse matapos ang gulo sa eskinita. At si Jasper, parang proud na proud, ay naglakad pabalik sa tabi ni June at parang walang nangyaring habulan. Sa loob ng maliit na coffee shop, tahimik silang naupo. Habang umuusok ang kape sa harap nila, nagsimula silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Leo ang naging buhay niya matapos silang magkahiwalay ng landas. Paglipat nila sa syudad, natapos niya ang pag-aaral. Pagkatapos nun, sumali siya sa military. Ilang taon nang lumipas, natagpuan niya ang tunay niyang calling. Naging mountain rescuer siya. Isang propesyon na pinagsama ang pagmamahal niya sa kalikasan at ang kagustuhan niyang tumulong sa kapwa. Nagre-rescue kami ng mga naliligaw o mga naaksidente sa bundok, paliwanag niya. Kapag may bagyo, landslide o may nahulog sa bangin, kami ang unang tinatawagan. Mag-isa lang siyang nakatira ngayon, kasama lang ang pusa niyang si Winston, na inampon din niya mula sa shelter. Sa libreng oras, mahilig siyang mag-rock climbing. Adrenaline, sabi niya at bahagyang napangiti. Ibang klaseng thrill. Grabe ang galing naman, sabi ni June at may paghanga sa boses. Gusto ko yung ginagawa ko, kibit balikat niya. Pero unti-unting nawala ang ngiti habang mas tinititigan niya si June. June, pasensya na kung itatanong ko to, pero anong nangyari sa'yo? Huminga ng malalim ang dalaga. At sa maikling paraan, ikinuwento niya ang aksidente. Ang pagkamatay ng kanyang mama, ang pagkapilay niya, at ang pag-alis ni Daniel. Tahimik ang boses niya, pantay at walang pagmamakaawa. Walang self-pity. 2 beses lang sa isang linggo ang therapy mo? Gulat na tanong ni Leo. Hindi sapat yon. Maganda at mahal ang rehab na pinupuntahan ko, sagot ni June, may mapait na ngiti. Mga pinakamagagaling na espesyalista raw. At ang resulta? Wala. Tahimik niyang inamin. 3 buwan na ako doon, sabi nila, wag daw akong mawalan ng pag-asa. Tama sila. Seryoso ang tono ni Leo. Pero may kilala akong doktor, isang napakagaling na physician. May mga pasyente siyang nakakalakad ulit kahit sobrang lala ng injury. Napailing si June. Leo, ano pa bang bago? Lahat na yan ay narinig ko. Ilang doktor na ang nakausap ko. Minsan may mga taong parang may kakaibang regalo. Marahan niyang sagot. Subukan lang natin. Hayaan mo na tingnan ka niya. Sige, pag-iisipan ko, sagot ni June. Nagpalitan sila ng numero. Pagkatapos, inihatid ni Leo si June at Jasper pabalik sa kotse.
Matapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang araw. Nang gabing yon, may isa pang dagok ang naghihintay kay June. Tahimik siya naghahapunan. Nakatayo ang kanyang wheelchair sa gilid ng malaking hapagkainan na dati puno ng tawanan at kwentuhan ng pamilya. Ngayon, ang silid na yon na may mga mabibigat na kasangkapang gawa sa nara at kumikislap na chandelier ay parang museo ng alaala ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Robert. Hindi nag-iisa at may kasama siyang babae. Isang payat at maayos na babaeng nasa huling bahagi ng 40. Nakaslick na charcoal dress, maayos ang pagkakaayos ng buhok at perpekto ang makeup. At ang mga mata, malamig, may halong pagmamataas. Parang may pumasok na estranghero sa pinakasagradong lugar ng bahay. Napahinto ang hininga ni June. May kakaibang kutob na gumapang sa kanyang sikmura. "June!" kalmadong sabi ni Robert. Parang may ipinakikilalang business partner. "Eto si Scarlett." Tumayo ang babae ng tuwid. Ngumiti pero hindi umabot sa mga mata. "Napaka-espesyal niya sa akin," dagdag ni Robert. "Ikakasal kami at dito na siya titira." Parang umikot ang mundo ni June. Namuti ang kanyang mukha. Mariin niyang hinawakan ang armrest ng wheelchair. Parang may nagsindi ng apoy sa huling natitirang alaala ng kanyang mama. Sa loob ng bahay na yon, na bawat sulok ay may bakas ng kanyang ina, may bagong reyna na papasok. At si June, parang isang bisita na lamang sa sarili niyang tahanan. Isang nagliliyab na galit ang pumuno sa bakanting espasyo kung saan dati naroon ang kanyang dalamhati. "Dad!" sigaw ni June, halos pumiyok ang sakit at desperasyon. "Paano mo naisip na magdala ng ibang babae dito? Wala pang 1 taon mula nang mamatay si Mama. Hindi ka ba nahihiya?" "Bakit naman ako mahihiya?" Malamig na sagot ni Robert. Matigas ang mukha nito at walang emosyon. "Tuloy ang buhay. Hindi ko balak magluksa habang buhay. Kailangan ulit ng bahay na to ng presensya ng isang babae." "Traidor ka?" sigaw ni June. Nag-aapoy ang mga mata sa galit. "Hindi ganyan ang asal ng lalaking nagmahal sa asawa niya. Hindi mo siguro talaga minahal si Mama. Ganon ka lang kabilis magpasok ng babae sa bahay natin." Tahimik lang na nakamasid si Scarlett, parang nanonood ng palabas. May manipis na ngiti sa labi. "Hindi ako basta babae lang." Malamlam ngunit may halong pangmamaliit ang boses niya. "Ako ang babaeng mahal ng tatay mo." "Tumahimik ka! Lumabas ka dito!" sigaw ni June, basag ang boses sa sakit at galit. "Huwag na huwag kang magsasalita sa akin. Umalis ka sa bahay ng mama ko." "At anong gagawin mo?" Mapanuyang sagot ni Scarlett. Mula ulo hanggang paa, tiningnan niya si June na nasa wheelchair. "Hindi ka nga makapunta sa banyo mag-isa? Sino ka para kausapin ako ng ganyan?" Parang sinuntok sa dibdib si June. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. "Dad!" umiiyak na sabi niya. "Paano mo siya hinayaan na kausapin ako ng ganyan? Sino ba siya para tumira dito? Bahay ko to." "Ako ang magdedesisyon kung sino ang may karapatan dito." Malamig na sagot ni Robert. Hindi man lang niya tiningnan si June. Sa halip, tinawag niya si Adeline na nakatayo sa pintuan ng kusina. Halatang kinakabahan. "Adeline, dalhin mo si June sa kwarto niya. Doon na niya tatapusin ang hapunan." Parang nabingi si June. Sa mga salitang yon, naroon ang pinakamasakit na pagtataksil. Pinili ng ama niya ang ibang babae. Pinili niya ito kaysa sa alaala ng kanyang asawa. Pinili niya ito kaysa sa sarili niyang anak. Tahimik siyang hinayaan ni Adeline na itulak ang wheelchair palabas ng dining room. Nakayuko at wasak. Buong gabi siyang umiyak sa unan. Naroon si Adeline, marahang kinakausap siya. At si Jasper, ang tapat na aso, dinidilaan ang kanyang kamay. Ang tahimik na pagmamahal nito ang natitira na lang na aliw sa kanya. Hanggang sa mapagod siya sa kakaiyak.
Unti-unting humupa ang hikbi at nakatulog siya sa sobrang pagod. Ilang oras ang lumipas, nagising siya dahil may biglang maliwanag na ilaw na tumama sa kanyang mga mata. May tunog ng pinto at marahang nagsara. "Dad?" Pabulong niyang sabi, kumakabog ang dibdib. Narinig niya ang mahihinang bulungan sa hallway. Boses yon ng kanyang ama at ni Scarlett. "Sigurado ba na hindi na siya makakalakad?" Malamig na tanong ni Scarlett. "Hindi na," sagot ni Robert. "Naayos ko na sa mga doktor, binayaran ko sila. Ginagawa lang nila ang kailangan para magmukhang may therapy. Pero wala talagang plano para gumaling siya. Kaunting panahon na lang at mawawala na ng tuluyan ang pag-asa." Neutral ang tono ni Robert. Parang pinag-uusapan lang ang isang business deal. "Magaling?" Malambing ngunit malamig na sabi ni Scarlett. Ayon sa plano. Unti-unting lumayo ang kanilang mga hakbang at naiwan si June, nanigas, nanginginig at natatakot. Pinag-uusapan nila siya. Ang sarili niyang ama, binayaran ng mga doktor para sirain ang paggaling niya. Hindi aksidente, hindi kapabayaan. Sadyang sinigurado niyang mananatili siyang pilay. Parang binagsakan ng mundo si June. Paano nagawa ng sariling ama ang ganitong kalupitan? May mga magulang na gagawin ang lahat para sa anak. Handang isakripisyo ang lahat. Pero ang ama niya, hindi lang siya pinabayaan. Aktibo niyang sinisiguro ang kanyang kawalan ng kakayahan. Isang pagtataksil na mas malalim pa sa ginawa ni Daniel. Mas masakit pa sa pagpasok ni Scarlett sa bahay nila. Wala siyang mapagsabihan, wala siyang mapagkakatiwalaan. Si Adeline lang ang malapit sa kanya. Pero ano ang magagawa ng isang kasambahay laban sa ganitong kapangyarihan? At biglang naalala niya ang usapan nila ni Leo. Isang alon ng galit ang pumalit sa kanyang kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, gusto niyang gumaling. Hindi dahil sa himala, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa hustisya. Ang galit ay naging apoy sa kanyang tiyan. Mas malakas pa sa anumang motivation na naramdaman niya noon. Makakalakad siya muli. Tatayo siya sa harap ng ama niya at babawiin ang nararapat sa kanya. Alam niya, ang yaman ng pamilya ay pinaghirapan ng kanyang lolo. Ang tunay na tagapagmana ay ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay tagapamahala lamang. At siya ang may tunay na kapangyarihan. Kaya siya gustong manatiling mahina ng kanyang ama para hindi niya malaman ang sarili niyang lakas. Pero ngayon, gising na siya at hindi na siya mananatiling biktima. Kinabukasan, hinintay muna ni June na makaalis ang kanyang ama at si Scarlett papunta sa trabaho. Tahimik ang bahay. Sa kusina, abala si Adeline sa paghahanda ng almusal. Dahan-dahang kinuha ni June ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Leo. "Leo, pasensya ka na. Wala na kasi akong ibang mapagsasabihan." Mahina ngunit buo ang boses niya. At ibinuhos niya ang lahat. Ang narinig niyang usapan kagabi, ang plano ng ama niya, ang pagbabayad sa mga doktor, at ang bago niyang desisyon, lalaban siya. Tahimik lang si Leo sa kabilang linya. Pinapakinggan niya ang bawat detalye. "Okay," sabi niya sa wakas, kalmado at matatagang boses. "Ganito ang gagawin natin. Pupunta tayo kay Dr. Bell, yung doktor na sinabi ko sa'yo. Kapag pumayag siyang tulungan ka, itutuloy natin. Pero wag mong sasabihin sa tatay mo kahit isang salita. Sabihin mo lang na titigil ka na sa kasalukuyang therapy, na wala kang nakikitang saysay. Kung ayaw ka talaga niyang gumaling, matutuwa pa siya na maririnig ka na nagsasabi na sumusuko ka na. Hindi siya magdududa kapag ganun. Sabihin mo rin na magpo-focus ka na lang sa history. May specialty bookstore sa downtown na nagbebenta ng mga rare at lumang libro. Perfect yun na dahilan. Hindi siya magtataka kung matagal ka ron. Doon tayo magkikita sa service entrance. Ilalabas kita sa likod. Nasa kanto lang ang clinic ni Dr. Bell. Hindi ka masusundan ni Mark. Sabihin mo sa kanya na magbabasa ka ng ilang oras para bigyan siya ng time sa sarili niya.
Tahimik si June, pero sa unang pagkakataon may malinaw na plano. Ilang araw ang lumipas, isinagawa na nila ang napag-usapan. Si Dr. Bell, isang doktor na may mabait na mukha at matalas na mata. Maingat niyang sinuri si June. Tiningnan ang mga scan at napailing. Dapat mas maagang nagsimula ang tamang therapy, sabi niya. Nang hina ang boses ni June. Doc, may pag-asa pa ba? Dapat pa ba akong umasa? Ngumiti ang doktor. Malaki ang tsansa mong makalakad ulit. Hindi ito madali, hindi ito mabilis, pero napakaganda ng posibilidad. Parang nakahinga si June ng buo sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Hindi pa tapos ang laban dahil may pag-asa pa. Sa gabing yon, hinarap niya ang kanyang ama. Sa hapagkainan, hindi na ako babalik sa klinik na yon, anunsyo niya. Tinaas ni Robert ang isang kilay. At bakit naman? Parang torture lang, walang point. Hindi rin naman ako gagaling. Pinilit niyang gawing patag ang boses. Naisip ko, sasali na lang ako sa history class sa isang vintage bookstore. Mahilig naman talaga ako sa history. Nagkatiginan sina Robert at Scarlett. Unti-unting kumurbang labi ng kanyang ama sa isang malamig na ngiti. Kung yan ang gusto mo, sige at gagawin natin. Malinaw sa ekspresyon ng kanyang ama. Masaya ito sa naging desisyon niya. At si Scarlett may manipis at matagumpay na ngiti. Mula noon, nagsimula ang mga lihim na pagpunta sa bookstore. Maingat ang bawat detalye. Si Leo sanay sa logistics bilang rescuer. Inaayos ang schedule niya para salubungin si June sa likod ng entrance. Mula roon, diretso sila sa klinik ni Dr. Bell. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, at unti-unti may himalang nangyari. Isang araw, naigalaw ni June ang hinlalaki sa kanang paa. Pagkatapos ay sa kaliwa. Napuno siya ng hindi maipaliwanag na saya. Sa Leo, halos kuminang ang mukha sa tuwing may maliit na proseso. At si June, parang may sumabog na liwanag sa loob niya. Gusto niyang sabihin sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ang unang pumasok sa isip niya, si Adeline. Alam niyang hindi siya ipagkakanulo ng matandang kasambahay. Pero isang araw, pag-uwi niya mula sa appointment, wala na si Adeline. Isang batang babae, payat at tahimik ang naghahanda ng hapunan. Nasaan si Adeline? Tanong ni June, nanlalamig ang sikmura. Ako na po nagtatrabaho dito ngayon, maikling sagot ng babae. Brenda po. At si Adeline? Well, ipinatanggal ko siya. Ang boses ay mula sa likuran niya. Si Scarlett, lumabas mula sa study room ng kanyang ama. Matanda na siya at mabagal. Nakakatawa ka, sabi ni June, nagliliyabang galit. Anong karapatan mong magdesisyon dito? Lahat ng karapatan. Matamis ngunit lason ang ngiti ni Scarlett. Sa loob ng isang buwan, magiging legal na asawa na ako ng tatay mo. Saglit siyang tumingin kay Jasper na nakahiga sa sulok. At isa pa, nakakairita yung aso mo. Baka panahon na para ipa-euthanize. Huwag mong sasaktan ang aso ko. Suminghal si June, napakuyom ang mga kamao. Tumawa si Scarlett, isang malamig at mapanuyang tawa. Natatakot ako, sobra, biro niya. Namumula sa galit si June habang itinutulak ang sarili papunta sa kwarto. Makukuha mo rin ang karma mo, bulong niya sa sarili bago tuluyang makatulog. Hindi pa tapos ang bangungot. Sabado ng umaga, nagising si June. May kakaibang sensasyon sa kanyang mga paa. Mas malinaw, mas buhay. Umupo siya sa wheelchair. Ngumiti ng palihim habang ginagalaw ang mga daliri sa paa. Mas madali na. Hindi niya napansin na bahagya pa lang nakabukas ang pinto. May matang nakamasid mula sa siwang. Si Brenda. Pagbalik niya mula sa banyo, naroon ang kanyang ama sa loob ng kwarto. Bakit hindi mo sinabi? Malamig ang boses nito. Sinabi ang ano? Tanong ni June, naninigas ang katawan. Na may pakiramdam ka na ulit sa mga daliri ng paa mo.
may kakaibang galit sa tono ng kanyang ama. Gusto ko sana kayong i-surprise. Kalmadong sagot ni June kahit mabilis ang tibok ng puso niya. Umaasa siya kahit kaunti na makikita ang tuwa sa mukha nito. Na baka hindi ito ang halimaw na akala niya. Na baka may natitira pang ama sa harap niya. Nagalaw mo, ungol ni Robert. Tila hindi natuwa, kundi nagulat. Ang galing mo naman, dagdag niya pero walang init ang tono. Pagkatapos nun, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Dinala na lang ang almusal ni June sa loob ng kanyang silid. Isang malinaw na mensahe, hindi na siya kabilang sa hapag ng pamilya. Pero kahit dalhin pa ang pagkain sa kanya, wala siyang gana. May mabigat na pakiramdam na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Bandang tanghali, bumalik si Robert. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo? Tanong niya, nakakagulat na masigla ang boses. Napatingin si June. Nagulat siya at tumango ng marahan. Siguro gusto niyang makipag-usap nang wala si Scarlett, naisip niya. Baka hindi siya tuluyang halimaw, baka nalason lang ang isip niya. Magbihis ka, sabi ni Robert, may pilit na sigla sa mukha. Pero magsuot ka ng makapal, medyo malamig pa. Araw ng tagsibol, maaraw at hindi na malamig. Pero hindi na siya kumontra. Lumabas siya ng bahay sa wheelchair. Sumunod si Jasper at masiglang nakabuntot. Maiwan na lang ang aso, biglang sabi ni Robert at napakunot ang noo. Hindi pa siya nakakalabas ngayon, tutol ni June. Sa bakuran na lang siya, sa labas tayo pupunta. Putol pa ni Robert. Hinawakan niyang wheelchair at itinulak ito papunta sa gate. Sinubukan ni Jasper na sumunod pero isinara ni Robert ang mabigat na bakal na gate bago pa makalusot ang aso. At pagkatapos, itinulak si June ng may kakaibang puwersa. Mabilis, determinado. Lumiko sila sa isang sulok papunta sa bahaging walang bahay. Isang bakanteng lugar, isang matarik na burol na nagtatapos sa bangin. Ang parehong lugar kung saan niya unang nakilala si Leo noong bata pa siya. Dati lugar ng inosenteng alaala. Ngayon, parang may kasama ng layunin. Daddy, dahan-dahan lang, umiiyak na sabi ni June. Nahihilo ko, ayokong umakyat dyan. May bangin at natatakot ako. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Kaya mo yan, ungol ni Robert at naglapat ang panga. Mahigpit ang hawak sa handle ng wheelchair, parang bakal. Dad, hindi ko maintindihan, bakit mo ginagawa to sa akin? Hagulgol ni June. Biglang huminto ang wheelchair. Napahinto siya sa lakas ng preno. Halos tumilapon siya pasulong. Yumuko si Robert malapit sa balikat niya. Ang mukha niya'y puno ng purong galit. Daddy, bulong ni June. Ako, wala akong pakialam sa'yo. Nabuntis ang mama mo ng kung sino lang nung college na walang lalaking yun. Ako ang kinailangang tumakip sa kahihiyan niya. Nanlamig ang mukha ni June. Sabi nila, mayaman naman ang mapapangasawa mo, masasanay ka rin. Tuwang-tuwa ang lolo mo sa kasal. At ang mama mo, nabuhay siyang iniisip na tinanggap ko ang anak niyang bunga ng pagkakamali. Humigpit ang hawak ni Robert. Hindi ko kailanman tinanggap. Parang tumigil ang mundo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Ang araw na mamamatay kayong mag-ina. Napasinghap si June. Ang aksidente, mahina niyang bulong. Hindi aksidente? Siyempre hindi. Ngumisi si Robert. Ako nagayos, pinakialaman ko ang preno ng kotse. Dapat sabay kayong namatay pero iniligtas ka ng mga doktor. Nanlumo si June. May backup plan ako, panatilihin kang pilay. Hayaan kang mabaon sa depresyon. Papanoorin kitang maghirap, June. At yun ang pinakamatamis na ganti. Bakit? Sigaw ni June. Bakit? Dahil dapat, akin lang ang ari-arian. Sigaw ni Robert. Pumapangit ang mukha sa galit. Buong buhay akong naging utusan ng pamilya nyo at kinamumuhian ko ang bawat minuto. Bakit mo sinasabi lahat ng to ngayon? Nanginginig na tanong ni June. Dahil may problema.
Sagot niya. Hindi ka dapat gumagaling. Si Brenda. Siya, kapatid ni Scarlett. Ipinasok ko siya para bantayan ka. Sinabi niyang nagalaw mo na ang mga daliri mo kanina. Tumitig siya kay June. Problema yon. Ang plano ay mamatay ka. Ngayon na. Hindi mo magagawa to. Pilit na sabi ni June. Tinititigan siya sa mata. Mahuli ka. Makukulong ka. Tumawa si Robert. Isang tuyo at nakakatakot na tawa. Hindi ito ang una kong ginawa. Nanlaki ang mga mata ni June. Ang lolo mo. Ako rin. Kaunting halo sa kape tuwing umaga. Yun. Tahimik at malinis. Lumapit siya. Halos magkadikit ang kanilang mukha. Ngayon na. Ikaw na. At bigla, itinulak niyang wheelchair ng buong lakas. Umusad ito pasulong. Kumiskis ang gulong sa graba. Unti-unting dumudulas ang lupa. At sa harap ni June, ang bangin. Sa ibaba ng bangin, isang madilim at malalim na kawalan. Parang bukas na bunganga ng kamatayan. Naghihintay na lamunin siya. At sa mismong sandaling yon, may isang gintong anino ang biglang sumugod. Si Robert ay hindi nakapaghanda. Hindi niya nakita si Jasper. Ang matanda at mabait na asong hindi kailanman nangagat sa buong buhay nito ay nakatalon pala sa gate. Nasundan sila. Kahit masakit ang paa, kahit matanda na, naramdaman niya ang panganib. Alam niyang nasa delikado ang kanyang amo. At walang pag-aalinlangan, kinagat ni Jasper ang braso ni Robert. Mahigpit at desperado. Sumigaw si Robert sa sakit habang bumaon ang mga ngipin ng aso sa kanyang laman. Pinagpag niyang aso, sinubukang sipain, pero hindi bumibitaw si Jasper. Samantala, ang wheelchair ni June ay umusad papunta sa pinakagilid ng bangin. Naramdaman niya ang tibok ng puso sa kanyang lalamunan. Isang gulong ang sumabit sa bato. Ang upuan ay umuga. Isang pulgada na lang ang pagitan sa kamatayan. Isang pulgada at pagkatapos, isang boses ang sumingit sa kaguluhan. June! Lumingon siya. Sa mga mata niya, isang munting pag-asa. Si Leo nasa likod niya. Matigas ang ekspresyon, determinado. Hindi siya nagdalawang isip. Sumugod siya. Hinawakan ang handle ng wheelchair at hinila ito palayo sa gilid. Sa mismong sandaling bumigay ang lupa sa ilalim ng gulong, gumuho yun. Kung nahuli siya ng ilang segundo, wala na. Mas maaga noong umagang yon, nakatawag si June kay Leo. Pinakiusapan siya ni Leo na huwag sumama sa ama niya. Pero hindi sigurado si June kung ano ang gagawin. Hindi niya pinakinggan ang pakiusap. Si Leo may kutob na may masamang mangyayari. Agad siyang sumunod. Alam niya kung saan dadalhin si June. Alam niyang lugar na yon. At sa pagkakataong yon, iniligtas niya ang dalaga. Tinawagan ni Leo ang pulis. Ang buong usapan sa bangin na i-record. Walang silbi ang mga pagtanggi ni Robert. Si Scarlett at si Brenda ay iniimbestigahan, pero pinalaya dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Ang mga doktor na binayaran pinakawalan din. Pero si Robert, matapos ang paglilitis ay nahusgahan. 20 taon sa kulungan. Naiwan si June sa malaking bahay. Mag-isa at pero hindi nagtagal, bumalik si Adeline. Ikinuwento nitong sinira ni Scarlett ang kanyang cellphone kaya hindi niya makontak si June. Bumalik siya dahil hindi siya mapakali. Kailangan niyang masigurong ligtas ang dalaga. At nang magkita sila, nagyakapan sila ng mahigpit. Isang yakap na parang pagbabalik ng tahanan. Unti-unti gumaling si June. Mabagal pero tuloy-tuloy. Epektibo ang bagong therapy. Ilang buwan lang ang lumipas, nakatayo siya sa sariling mga paa. At hindi nagtagal, nakakapaglakad na siya ulit. Ang bawat hakbang, isang tagumpay, isang pagbawi. Isang bagong manager ang kinuha para sa negosyo ng pamilya. At kalaunan, si June mismo ang nagsimulang mamahala. Natuklasan niyang may likas siyang talento sa pamumuno. Hindi na lang siya nabubuhay para makaligtas, nabubuhay siya para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya.
At ang puso niya unti-unting namukadkad ulit. Mas naging malapit sila ni Leo. Ang samahan nila ay nabuo sa panganib, sa tiwala at katapatan. Hindi lang niya iniligtas si June sa bangin, iniligtas din siya mula sa dilim sa sarili niyang puso. Magkahiwalay ang mundo nila. May pusa si Leo, may aso si June. May mapanganib na trabaho si Leo, may mabigat na responsibilidad si June. Magkaibigan lang sila pero pareho nilang alam, hindi nila kayang mawala ang isa't isa. At balang araw, ang kwento ng kanilang pag-ibig ay magkakaroon ng bagong simula. Isang kabanata na tutunog na parang musika ng marcha sa kasal. Lumipas ang mga taon, ang bahay na minsang naging simbolo ng takot at pagtataksil ay unti-unting napuno muli ng liwanag. Hindi na ito mausoleum ng sakit kundi tahanan ng muling pagsilang. Sa hardin, ang harding minsang hindi kayang tingnan ni June dahil alaala ito ng kanyang ina, muling namukadkad ng mga bulaklak. Si June mismo ang nagdisenyo ng bagong landscape bilang pag-alala sa kanyang lolo. Bawat punong itinanim ay simbolo ng katatagan. Bawat namumulaklak na halaman ay paalala na kahit gaano kalalim ang pagkakabaon, may buhay na muling sisibol. Si Jasper, ang matandang aso na nagligtas sa kanya, ay nanatiling matapat hanggang sa huli nitong hininga. Isang tahimik na hapon sa ilalim ng parehong punong oak na minsang pinangalanan nilang Bantay, doon siya pumanaw, payapang nakahiga sa tabi ni June. Hindi ito ang katapusan kundi isang paalala. Ang pag-ibig kahit mula sa isang aso ay kayang iligtas ang isang buhay. Sa negosyo, mas lalo pang umunlad ang kumpanya. Hindi ginamit ni June ang kapangyarihan para maghigante. Sa halip, ginamit niya ito para magtama ng mali. Nagbuka siya ng scholarship program para sa mga anak ng dating empleyado ng kanilang kumpanya. Nagpatayo siya ng community center sa dating lugar kung saan pinaalis ang mga residente noong bata pa siya. Isang tahimik na pagbawi, isang marangal na paraan ng paghilom. At si Leo, hindi naging madali ang relasyon nila. Pareho silang may sariling mundo, parehong may sugat mula sa nakaraan. Pero ang pagmamahala nila ay hindi nag-ugat sa kilig, nag-ugat ito sa pagtitiwala. Sa bawat pag-akyat ni Leo sa bundok, alam niyang may naghihintay sa kanya. Sa bawat mahirap na desisyon ni June sa negosyo, alam niyang may taong naniniwala sa kanya. Isang araw, sa parehong burol kung saan muntik nang magwakas ang buhay ni June, lumuhod si Leo. Walang engranding eksena, walang maraming tao. Tanging hangin, araw at alaala. At sa pagkakataong to, sabi ni Leo, walang bangin na maghihiwalay sa atin. Ngumiti si June. Sa pagkakataong yon, hindi na siya babae sa wheelchair. Hindi na siya biktima, hindi na siya anak ng isang halimaw. Isa siyang babaeng tumayo, lumaban at nanalo. At sa malayong simbahan, ilang buwan matapos yon, tumunog ang musika ng marcha sa kasal. Isang bagong simula. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi lahat ng pamilya ay ligtas na kanlungan. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala kang lakas. Minsan, ang pinakamatinding pagtataksil ay nanggagaling sa mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa atin. Ngunit ang dugo ay hindi sukatan ng tunay na pamilya. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipiling manatili at ipaglaban ka. At kapag ang mundo ay tila sabay-sabay na gumuho, madaling sumuko, pero ang pag-asa ay hindi regalo. Ito ay desisyon. At minsan ang galit sa kawalan ng hustisya ang nagiging apoy para muling tumayo. At sa huli, laging tatandaan, ang kasamaan ay maaring magtagal, ngunit hindi ito mananalo magpakailanman. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.